5 minutes lang. Pag-usapan natin bakit hindi maganda para sa iyo ang irehistro kung saan nanunuluyan o tumitira ang pamilya mo bilang business address mo. Okay? Ito totoong nangyari. May lumapit sa akin. So, naibenta niya yung condominium niya ng 12 million. So ngayon, nung binabayaran niya na yung tax, sabi nung BIR, sa ONET, sabi nung ONET, oh, may tumira pala rito, pinaupahan ninyo ito. Sino ba tong tumira dito? Ay hindi sir, korporasyon ho namin yan. Temporary lang na ginamit yung condominium namin para maging opisina. Ganun ba? Oo. Minsan lang ho yan, sir. Yun lang ang kailangan ng sagot ng revenue officers galing dun sa nagbenta ng condominium na 12 million. Because, number one, kinonfirm na ginamit sa business yung condominium. Number two, alam nung may-ari na nagbebenta ng condominium na ito ay nagamit. So, there is a meeting of the mind between revenue officer at saka yung may-ari. Kaya ang sabi ng batas, kapag ang asset na dating ginagamit ninyo as family home at bigla ninyong ginamit as business address, hindi na po magiging family home yan or hindi na magiging capital asset. Magiging regular asset na ho yan. Ang ibig sabihin ng regular asset, kapag ibinenta po nyo yan, masasubject po yan sa 12% value added tax. So, doon po sa nagulat na may-ari, magbabayad siya ng additional na 1.4 million, imbis na 6% lang. Or kulang-kulang na 1 million. Value added tax pa lang, 1.4. Hindi lang yon. Magbabayad pa rin siya ng income tax, 35%. So, kung 12 million yan, for example lang, walang deduction, 35% ng, sabihin na natin, matitira after deducting VAT, is 10 million, di 3.5. So, in total, 1.4 million tsaka 3.5, ang mawawala sa 12 million mga almost 4 million. O ganun kalaki ang difference. So, isusugal nyo ba ang bahay ninyo na family home para maging regular asset? Ang epekto niyan, base dun sa kinikwento ko sa inyong tunay na nangyari, is 3 million. Napakalaking pera para pambili ng bagong bahay. Okay? So, tandaan ninyo, wag ho ninyong gagawin na ang family home nyo ay irehistro sa BIR para maging principal place of business. So, kung wala ho kayong opisina na magiging principal place of business, okay, andi dyan po si Mau. Ayan po yung number niya, nasa ilalim, masyado lang maliit. Rooms for Opportunity. Itinayo ho yan para ho sa micro, small enterprises. Gusto ho naming tulungan kayo na magkaroon kayo ng opisina. So, starting 1,000 pesos lang ho a month ang renta. So, hindi na ho magiging place of business yung family home nyo. Tawagan nyo po si Mau, andyan dyan ho yung number niya kung gusto nyo ho makipag-set ng appointment. Okay? Huwag din po ninyong kalimutan yung pong microlinis.com na pwede ho nyong gamitin para mag-avail ho kayo ng baby tax amnesty hanggang December 31, 2026 lang ho yan. Okay? So, susunod ho natin pag-uusapan bakit itong mga revenue district offices ng BIR sa buong Pilipinas may sari-sariling rule. Balitaan ko sa Siargao, may sariling rule. Sa Ilocos Norte, may sariling rule. Sa Valenzuela, may sariling rule. So, nalilito ho yung mga tao. So, ang unang rule ng taxation is the rule of taxation must be uniform. Bakit hindi ho kayo consistent? So, pag-usapan ho natin yan sa susunod. 5 minutes lang. Every day, o kung kailan ho ako available, pag-uusapan ho natin mga problem ho ninyo sa inyong negosyo
at sa taxation. Sa mga hindi pa nakakakilala po sa akin, ako po si Tax Specialista Emelino T. Maestro, isa pong CPA. Maraming pong salamat. See you later.